Day off nga pala ni Amar ngayong araw na to, kaya naman sinundo niya ako sa trabaho. Dumiretso nga kami dito sa Iqbal Foods, isang Indian-Pakistani supermarket. Grabe, nag-crave talaga ako ng masarap na parata. Nagluto kasi siya ng curry at sabi ko gusto kong kumain nun with parata. Kaso may specific na lasa or itsura talaga ng parata ako na hinahanap na hindi ko pa siya nahahanap dito. Tuwing kakain kasi kami sa Dubai sa Indian restaurant, lagi kong ino-order yun. Kaya naman ang assignment niya today is hanapin yung masarap na parata. In fairness, effort talaga siya na hanapin yung masarap na parata for me. Nakailang balik kami sa parata section. At syempre, kumuha na naman siya ng kanyang mga masala dahil hindi enough ang isa or dalawa or tatlong masala lang. Nakita ko nga pala to, sabi ko napakasosyal naman ng pangalan ng apple na yan, pero saging yung display. Nagpa-plastic na nga rin pala ako dito ng sili. At dahil magluluto nga si Amar ngayon ng curry, hindi pwedeng mawala ang kamatis. Naasar ko nga pala siya dito kasi narinig ko yung utot niya. Hindi pa rin talaga siya makapag-decide dito sa parata, kaya bumalik na naman kami dito. Inabot rin siguro kami ng 20 minutes to half an hour dahil lang sa pagpili nito. Nakakaloka rin pala pumili ng parata dahil napakaraming iba-ibang brand at may iba-ibang klase din. Parang dito na lang naubos yung energy ko sa pagpipili namin. And finally, after 300 years, nakapag-decide din siya. Sobrang napakalamig nga ngayong araw na to dahil bukod sa katatapos mag-snow, yung hangin is grabe talaga. Dahil nagutom nga ako sa tagal naming mamili ng parata, dumaan kami dito sa Coco para bumili ng milk tea. O diba, kasi sabi ko lang na giniginawa ko, pero bumili pa rin ako ng milk tea. Nagutom din si Amar, kaya naghahanap din siya ng pang-merienda. Dumaan kami dito sa, nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant na to, pero parang mga snack yung benta nila. Pero wala naman siyang nagustuhan, kaya lumabas na rin kami kasi nga sabi niya parang mga old na yung mga benta nila. And finally, nakapagluto na rin siya. Nasa bahay na kagad kami. Ang bilis ng transition. Dalawang klaseng curry nga pala yung niluto niya. And you guys, nahanap ko na yung parata na gusto ko. Ito yung sobrang sarap talaga at sobrang lambot at fresh. Normally, kakain kami ng parata tapos rice after. Pero hindi na ako nakakain ng rice dahil sobrang daming parata yung nakain ko. Sobrang na-miss ko talaga to. Mas nagustuhan ko nga yung minced beef na curry na ginawa niya, kaya pinapatikim niya sa akin yung isang klase ng curry. Masarap din naman, pero parang hindi ganun kaganda yung quality nung mutton na nabili niya. Parang may anggo siya ng konti, kaya hindi ko masyado nagustuhan. And opo, hindi lahat ng mutton is may anggo kapag kinakain mo or niluluto. Pag alam mong pumili ng good quality, wala kang maaamoy or malalasahan na anggo. Karamihan kasi sa atin is ayaw kumain ng mutton kasi may amoy nga. Ganun din ako dati dahil yung papa ko mahilig siyang magluto ng kambing at may amoy nga talaga. Pero dahil nga chef si Amar at panay ang luto niya ng mutton, doon ko na-realize na hindi lahat is may amoy. Depende daw yon sa quality at pagluluto. Kayo ba, kumakain rin ba kayo ng mutton or yung lamb? Kung hindi pa, order na sa Food Buddha. Char lang, o di ba nakasingit pa ako ng pagpapromote sa Food Buddha. Anyway, hanggang dito na lang guys, and thank you so much for watching. Till the next one, bye!